pero can afford the price. Kanit gulay at fish, gasolina, dilis, mga piso'y kakainis. Hay! Bakit ba tayo'y naghihirap habang ang iba'y nagpapasarap? Kahit anong sikap hanggat may mga kurap na ang business nila ay crime. Kukurakot sila doon sa left, kukurakot din doon sa right. Ang dasal ko lang, bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, ay naku kayo ay huling. Mga adik sa pera, gamal sa kwarta. Tigilan nyo na ang mag-siting, pagkat kayo na ay booking. Huwag ka rin sa pera, baka kayo makarma. Yeah, lagi na lang nagko-compromise, kahit gusto pa ng extra rice. Ang kita'y maliit, laging kapos sa budget, ako ay nabubwisit. Shit! Bakit ba tayo'y naghihirap habang ang iba'y napapasarap? Kahit anong sikap hanggat may mga kurap na ang business nila ay crime. Kukurakot sila doon sa left, kukurakot din doon sa right. Magdasal tayo, bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, ay naku kayo ay huling. Mga adik sa pera, gaman sa kwarta. Tigilan nyo na ang mag-siting, pagkat kayo na ay booking. Huwag ka rin sa pera, baka kayo makarma. Yeah! Kukurakot sila dun sa left, kukurakot din dun sa right. Ang dasal ko lang, bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, ay naku kayo'y huling. Mga adik sa pera, gaman sa kwarta. Tigilan nyo na ang mag-siting, pagkat kayo na ay booking. Huwag ka rin sa pera, baka kayo makarma. Kawatan ng money, ay naku kayo ay huling. Mga adik sa pera, gaman sa kwarta. Tigilan nyo na ang mag-siting, pagkat kayo na ay booking. Huwag ka rin sa pera, baka kayo makarma. Kawatan ng money, ay naku kayo ay huling. Mga adik sa pera, gaman sa kwarta. Yeah. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Well, ang pinag-uusapan po natin itong sinasabi ni ni dating Vice President Jejo Marbinay na nadaya pala siya. Nadaya siya hindi dahil sa siya nanalo, hindi yun ang sinasabi niya. Ang sinasabi niya, dapat pumangalawa siya. Ako maniniwala kasi pinakamalaki makinarya ni ni Kwan ni Binay no nakaraang eleksyon Oh, sandali lang Meron akong kakausapin. Hello? Kung binabate. Hello? Hello? Ay, si Kaenyang ho ba to? Oo. Tinawagan namin kayo Ha? Tinawagan ho namin kayo. Oo. Si Percy Lapido ito dahil babatiin ko kayo. Happy birthday ho. Ay, salamat. Oo, bukas birthday nyo, no? aking- Mamaya no? Ha? Mamaya ho ang birthday nyo. Oo, 15. Bukas. Hindi ilang minuto na lang din yan Wala nang Oo. isang oras, birthday nyo na Binati na nga ako ng mga Jaconese.
Ganun mo ba? Oo. Hindi, baka mamaya babatiin din nila kayo dyan sa Facebook. Hindi kasi kayo nagpe-Facebook, ano? Ay, hindi. Kasi Oo. laging nung apo ko at maraming ginagawang assignment. Ah, Pagka oo. gusto kong makita ka, Oo. inaano ko, sandali lang, iligay mo nga kay Kapper si Lapid. Oo. Ilalagay niya, pag nakita na kita, sige na, tuloy mo na yung ginagawa mo. Oo. Ito, meron kaming, birthday song para sa inyo, Oh, Kaya salamat, niya, Kapper si. salamat Alam din, mo ako, At happy birthday. matagal mo na akong tagapakinig. Oo nga ho, Ilang istasyon ka na, kasunod mo ko. salamat to. At may nagbanggit sa akin, na Oo, alam mo si Kaani, yan ang kaano ko Si Kaani. katropa Lourdes. nyo, oo. Oo, kaano ko yan. Diyan din ho ba kayo sa UP? Oo, dito ako sa UP. UP Ah, pa kami pareho. oo. Salamat ka, Persia. Ay, salamat din ho. At happy birthday. Maligayang kaarawan po sa inyo. Oo, salamat. At narito ang aming pagbati. Oo, sige. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan. Happy birthday, ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Happy birthday ho, Kaenyang Mina. Thank you Oo. po. Okay, salamat to. Sige Ayun, po. birthday ho. Batiin nyo si Kaenyang, Kaya lang, di yata siya nanonood ng ng Facebook. Busy raw siya raw. Sa radyo lang. Ayan ho. Mga kaibigan, ngayon, yun nga pagka may dayaan, dapat lahat, nakatutok tayo dun nakapokus tayo lahat dun sa dayaan. Hindi yung namimili tayo ng dayaan. Huwag tayong mamili ng dayaan. Hindi malulunasan ng kaya palalim ng palalim ang sindikato ng COMELEC Dahil kanya-kanyang dayaan ang alam natin pagka yun lang isa na daya, paborito mo yun, doon ka lang sisigaw. Paano yung iba? Di ba? Katulad niyan, yung mga pinagdi-disqualify. Kaya sabi ko sa inyo, kitang-kita na ninyo ang mga katarantaduang mangyayari sa eleksyon Ngayon pa lang, ginagawa na ng COMELEC ang kawalangyaan. Nagdi-disqualify ng kandidato, wala raw. Bakit ba marunong ka pa? Kung mataloan niya. Di ganun din. Sayang lang. Ibig lang sabihin, sayang lang yung yung tinta doon sa balota na ginamit sa pangalan ng kandidato. Sira pala ulo mo Paano mong nalamang hindi iboboto ng tao yan? At saka unang-una, may batas Sumunod tayo sa batas. Kayo unang dapat sumunod sa batas. Nagpapatupad kayo ng batas. Pagkatapos, ayaw niyo sumunod sa batas. Hindi ba? Saan sa batas mo makikita na pag walang panggastos hindi pwedeng kumandidato? Sige nga. Wala naman nun Inuwisan, saan yan? Papahiya mo pa yung tao. Gagawin mo Luisas, may pinag-aralan yung mga tao. Hindi naman basta-basta mga tao yan. Ang tingin nyo, basta-basta dahil walang panlagay. Pag walang panlagay, yun. Sasabi, wala kang kapasidad na kumampanya sa buong Pilipinas kung ang tinatakbuhan mo yung senador. Paano tayo magkakaroon ng mga panibagong leader? Kaya tayo, umiikot na lang doon sa pamilya ng mga walangya, na mga angkan ng political dynasty dahil mismong COMELEC ang humaharang para hindi sumibol ang mga bagong leader. Ito mo, gobyerno mismo
yung Korte Suprema, isipin mo, yung wikang Pilipino pinapayagan na wag ituro ng mga eskwela. Hindi ba nag-aral yung mga maestradong yan? Ha? Kaya nakita ninyo, hindi mga marunong mag-Tagalog yung iba, baluktutan Tagalog, pananagalog, hindi marunong gumamit ng tamang pananagalog, mga kaibigan, dahil pinagmamalupitan yung sarili niyang wika, mga kaibigan. Di ba, walang kasing samang tao itong mga ito. Sipin mo, dapat wag kayong pumayag. Oh, unti-unti nang tinatanggal ang mga pagka-Pilipino ng isang mamamayan. Oh, tinanggal na nga yung JMRC na para magkaroon ng mabuting mga susunod na henerasyon, mga kaibigan. Oh, pati wikang Pilipino, mga kaibigan, mas binibigyan, mas dakila sa kanila yung English. Kaya nakita ninyo, pag yung sinabi mo sa English, meron kang hindi pwede sabihin sa Tagalog. O, halimbawa, yung vagina. Pwede mo ba sabihin sa Tagalog yun? O, sa English, tinatanggap natin. Kahit maestrado pa nakikinig. Di ba? O, vagina. O, di ba? O, tatanggapin nila yan. Acceptable yan sa kanila. Tagalogin mo. Hindi pwede. Oh. Hindi ba tayo nagiging malupit mo sa sarili nating wika? At hindi ba yan ay isang malaking kataksilan yan sa ating mga Pilipino, mga kaibigan? Kuwan niya, pwede kayo ma-impeach dyan, di ba? Yung pagkaka-deklara nila na yan na kung ako yan yung mga nagpo-protesta papailan ko ng impeachment siya, mga yan. Betrayal of public trust. Di ba? Ewan ko kung may ibang kaso. Pero ako nakikita ko, betrayal yan mga kaibigan. Sipin ninyo. Ngayon, eto naman si Kwan. Sandali nawala itong ko ito. Yung aking kodigo, mga title dito. Hindi raw naman pala kiniklear nitong congressman na si Barbers, itong si dating Commissioner La Peña. I want to clarify the story, sabi niya. Wherein reporter asked me, tinanong daw siya kasi, if I believe former Bureau of Customs Commissioner Isidro La Peña should be made accountable. Dapat daw bang panagutin? Naniniwala daw ba siya? Dahil doon sa smuggling ng shabu na nakalusot sa Bureau of Customs. Ang sinabi raw niya, personal niyang opinion, tungkol sa pagkatao o karakter nitong si La Peña, hindi bilang chairman ng Committee on Dangerous Drugs. Ito, laban o bawi, uso ngayon to sabi o bawi. Ayan po mga pero ito, sa Lunes, ang balita ko po, si-sit down strike. Ito yung mga yung tracking, yung mga humihila ng kargamento dyan sa pier, yung mga nagsasakay ng mga container, iba mga may-ari niyan, may mga tracking company yan. Hindi yan covered ng customs, hindi yan sakop ng customs, hindi katulad ng broker, ng importer, kailangan mong may sanction sa'yo, di ba, ang Bureau of Customs. Pero ito mga truck, privado ito So, ang gagawin yata nila sa Lunes,
hindi muna sila hahakot ng mga kargamento. Magi-strike sila, sit-down strike. Walang gagalaw. Ano magiging resulta niyan? Ang magiging resulta niyan ay magkakaroon ng congestion. Port congestion. Ang totoo niyan, meron ng port congestion ngayon eh. Kaya nga may mga barko na hindi makapasok dito eh. Alam niyo kung bakit? Hindi makapagbaba ng kargamento dahil puno eh. Wala silang wala silang paparkingan eh. Yung mga barko eh. Hindi nga ini maibaba dahil naka-standby yung ibang mga barko. Oh. Naiipon yung mga kargamento dahil, bakit to? Kasi hindi gumagana yung custom. Hindi tumatakbo ngayon, mga kaibigan. So, sa Lunes, kung matutuloy yung yan, balita natin, wala, hindi tatakbo yung mga truck eh. O, magkakaano yan. Maiipon yung mga kwan yan, yung mga container, at saka yung mga barko. Hindi makapagbababa ng kanilang mga kargamento. Nagalit nga raw itong bagong commissioner, si Commissioner Guerrero. Pinagalitan yata yung mga may-ari ng truck. Sabi ng may-ari ng truck, teka muna ho. Hindi naman ho kami sakop ng custom. Hindi naman ho kami custom. Truck lang kami, tracking kami. May hila lang kami pag may magpapahilang kargamento dyan. Sipin mo, napahiya pa si Commissioner. Mga kaibigan. Kaya sabi nga nitong si dating Customs Commissioner Guillermo Paraino Jr. nagsalita na in-interview mga kaibigan. Gaya nung nasabi na natin nung una, management ang kailangan Hindi yung ganyan. Sabi niya yung pagpabago-bago, yung patuloy na pabago-bago ng liderato sa customs, kwan yan. Nagiging dahilan yan para sa improvement na sinasabi. Nagiging dahilan yan para mahadlangan yung gusto nating ipatupad na reforma sa Bureau of Customs. Mga kaibigan, yun ang sabi ni Paraino yun daw short-term leadership, kamukha nang nangyari ngayon, nakakailang palit na ba? Pangatlo na ito Hindi ako nagkakamali, di ba? Pangatlo na itong palit. Sabi niya, short-term leadership is not the kind of atmosphere that's conducive to reform and modernization, which takes a longer period of time to do. Kasi matagal yung reforma mo Hindi mo naman overnight magagawa yan Etong si Paraino, bago ito na-appoint na commissioner sa panahon ni Presidente Ramos, marami ng pinagdaan ng eksperyensya ito dyan sa customs. O may kaugnayan sa customs. Naging yan, EIIB. Diba? At dati rin nagtrabaho yan kay General Parolan. Mga kaibigan, nung naging commissioner ng customs. Ang sabi niya, ayun nga, yung patuloy na akwan dyan, yung palit ng liderato, ano yan? Hindi makatutulong yan. Bagkos, yan po makakahadlang pa doon sa sa tamang pagpapatupad ng reforma sa pamahalaan. Yan ang sabi ni Paraino. It's not the kind of atmosphere that's binasa na natin to, no? Sabi niya, you are basically, ito yung pananaw niya, ang resulta niyang yung palit ka ng palit, hindi nagtatagal, you are basically forcing people to go short term.
ganun din yung mga tao doon. Oh, di ba? Oh. To go short term instead of thinking long term. Imbes na makapag-isip ng mas mahaba yung para sa reforma ang maisip, short term yung iniisip. Habang nakaupo ka lang dyan. Pag alis mo, iba na naman ang policy. Kasi pag umupo, iba ng iba policy. Bakit? Walang alam eh. Walang nalalaman sa management. Yung pinaka-problema dyan sa custom, yun yung management. Si Paraino, dati yan, di ba, yan ang pinakamatagal na naging commissioner siguro. Kundi man yung dati niyang pinaglingkuran niya, yung sinasabi nating isa pang si Parolan. Di ba? Hanggang 1998 yan. Nung ilagay siya, hindi na siya napalitan. Hanggang sa natapos ang termino ni Presidente Ramos. Bakit? Kasi daw, meron siyang World Economic Forum analysis. Na ang sabi, success of his leadership included continuous strong leadership for reform. Mga kaibigan, ang tagumpay ng liderato, dapat may kasamang tuloy-tuloy na malakas na liderato, di ba? Para sa reforma. Being able to serve throughout one full presidential term. Dahil nga sa simula ni Ramos, siya na yung commissioner hanggang sa natapos. The only customs chief to do so post-Marcos, bago dun kay Marcos. Kasi si Commissioner Parolan, matagal yun eh. Paved the way for him to actually put in place NCDA release. Yun. Meron siyang dala-dalang programa, bit-bit na niya nung pagpasok niya sa custom. Ang tawag niya SPACE. Selective Post-Entry Clearance, Advanced Clearance for Client, Self-Assessment and Electronic Data Interchange. SPACE ang tawag niya dyan. Kasama daw sa programang ito, yung mas mahusay na paggamit ng profiling mekanismo sa profiling to improve the process of screening incoming shipments. Nung panahon ni Paraino, natatandaan ko, wala nang inspeksyon eh. Bakit? Kasi dun sa panggagalingang bansa, tsaka hindi masyadong naging corruption dahil merong nakipagkontrata ang gobyerno nun dun sa SGS, kung natatandaan ninyo. Pagdating dito, bago dumating dito yung kargamento, dun pa lang sa port of origin, inspected na eh. Dadating dito yung papel, alam na kaagad kung ano laman at saka magkano agad ang babayaran. So wala makakalusot eh sa pagbabayad. Natatandaan nyo nun. Kaya lang, binabayaran mo rin yung SGS. Malaki binabayad dun eh. Bilyong contract yun eh, mga kaibigan eh. Yun nga ang problema natin dyan. Kaya sa Lunes, ewan ko ang balita natin ito pa. Ipagbabawal na raw ang media. Talaga, military na dyan. Mga kaibigan, simula sa Lunes. Kung ang dahilan ng paglalagay ng militar dyan, dahil dun sa corruption, graft-ridden agency yan eh. Pero hindi yan lang ang corrupt agency, mga kaibigan. Napakarami yan.
O di dapat kung talagang yan ang kailangan, kung talagang gusto natin patinuin pala, eh di padala nyo na rin sa BIR, DPWH, naku, mga kaibigan. Alam ba ninyo, nakaupong isang undersecretary dyan, pina-appoint ni ERAP. Yun yung mandurugas na tagayari nila ng kontrata sa Laguna nung si ER ang gobernador doon. Pamangkin ni ERAP yung disqualify ng COMELEC, di ba? Overspending. Oh, ngayon, naipa-appoint siya na dito na undersecretary. Si Bernardo. Ako, tama yung pangalan. O, paborito ni Jingo yan eh. Di ba? At saka ni ERAP na tirador sa DPWH engineer. Padala nyo na rin. Kasi lintik din ang kurakot dyan, di ba? Grapriden Agency yan. Yung Bureau of Immigration. Lahat ng may BIR. O, lungsod ng Maynila, di padala nyo ng militar. Di ba? Katakot-takot ang pagnanakaw dyan, mga kaibigan. Eh, yung Ghost Barangay dyan, 27 eh. O, di ba? Nabuko ng COA eh. O, may sagot ba sila? Ha? Sinabi ba ni ERAP na hindi totoo yan? Na ipagkaila ba nila? Hindi nila na ipagkaila. Kasi COA report yun, mga kaibigan. Based sa record ng City Hall. Doon nagbase ang Commission on Audit. Ngayon, dito naman sa pagtanggal ng Filipino subject, yun daw mga academe, pati itong Philippine literature, na ginawang national artist ito for literature. Ngayon chairman ng Commission on Culture and Arts. Yung chairperson si Ginoong Virgilio Almario, tumututol sila doon sa desisyon ng Korte Suprema na tanggalin ang Pilipino. At saka yung panitikan, subjects. Mga kaibigan, tinanggal na sa kuleyo. Sabi nito si Almario, mga kaibigan, napaka-importante niyan. Para sa mga Pilipino, yan ating lingwahe. Pinapakita ng desisyong yan ang tahasang pagyurak sa kultura ng mga Pilipino, ang hindi pagbibigay ng pagkilala at pagpapahalaga sa sariling wika, mga disiplinang sumasalamin nito tulad ng wika at panitikan. Bukod dito, pinagkakait din ng pamahalaan sa bawat kabataang Pilipino ang pagkakataong magkaroon ng isang holistikong tipo ng edukasyong maaring gamitin ang wika at panitikan upang magkaroon ng kritikal na lalim pa ng mga talumpati nito eh. Simple lang yan eh. Mawawala ang identity mo. Tinatanggalan ka na ng identity mo bilang isang Pilipino. Mga kaibigan, wala ka na. Hindi na recognize sa sarili mong bayan, ang sarili mong wika. Saan ka nakakita niyan? Sa ibang bansa nga, kung ituro, lahat, lingwahe nila eh. Kahit anong subject, lingwahe nila ang ginagamit eh. Sa Japan, lahat doon. Lahat ng subject nila ron, lahat na ituro sa kanila, salitang Hapon. Kaya, hindi nawawala ang kanilang nasyonalismo. Matatanggal na yan. Kung wala ka ng identity, may nasyonalismo ka pa ba? Ano pa yung pagmamalaki mo? Wala ka ng wika. Basura na tayo rito, mga kaibigan. Dahil lang gumagamit ng Pilipino na lang, ituturing ka ng basura.
Kasi baliwala na yung wika mo eh. Ha? Kung di ka marunong ng English. Buti pa yung English. Yun ang ginagamit sa lahat ng subject, hindi ba? Sa eskwela. Oh. Buti pa yun. Yung wikang English. Pero yung Pilipino, wala na. Eh, ba't di hindi ba pwedeng gumawa kayo ng classroom. Dapat magsama-sama dito yung dito ninyo ipakita yung tunay ninyong pagka-Pilipino, yung mga kumakasigaw, akala mo mga Pilipino. Akala mo naiintindihan ang pagka-Pilipino nila. O dito kayo magpakita niyan. Magsama-sama kayo, magkaisa kayo. Huwag kayong pumayag na ganyan. At kung kinakailangan, kasuhan niya mga maestrado na yan, mapatanggal yan sa Korte Suprema, mga kaibigan. Oh. Eh di lalong baliwala na yung mga ibang dialect dito, kung yung sarili natin na tayo, lahat kahit anong dialect natin, Tagalog pa rin ang ang wikang Pilipino talaga di ba? Oh. Eh di lalo na yung mga dialect na yan, wala nang kwenta yan. Oh, sipin mo, Bisaya ka, Ilocano ka, Kapampangan, wala na yan. Kasi wala ka ng identity. Di ba? Hinuhubaran ka na ng identity. Nag-aaral ka pa lang, Sipin mo yan. Eh, yan ang pinaka-critical Di ba sinasabi natin, ang pinakamahalaga, edukasyon. Kaya ang reforma, para makalikha tayo ng mga mabubuting henerasyon. Bumalik tayo sa basic na edukasyon. Yun dati, ibalik natin lahat yan, mga good manners and right conduct, kung paano itinuturo, sistema ng pagtuturo nung gano'n natin ituro. Para ang mga kabataan lumaking may nasyonalismo. Hindi, dinidiscourage na magkaroon ka ng nasyonalismo. Imposible kang maging mahalin ng bayan mo kung ang wika mo baliwala at hindi na kinikilala bilang isang importante o mahalagang subject sa eskwela. Pati panitikan, wala na. Dapat yung eskwela tanggalin mo, pero yung wika, hindi mo pwedeng matanggal sa tao yan. Kalahin mong ideklara ng Korte Suprema yan. Pumayag sila na tanggalin na yung mga subject na yan. Yung wikang Pilipino, tsaka yung panitikan. Dapat yan makasuhan, mga kaibigan, para madala yung mga walang yan na yan. Hindi ko ano-ano yung pinagtatalunan yung puro walang kwenta. Kay ganito, kay ganun. Kung yun lang ang pag-aawayan nyo, namimili lang kayo ng paborito ninyo mga magnanakaw, wala kayo na itutulong sa lipunan, wala kayo na itutulong sa bansa. Bueno, tayo po'y magbabasa dito ng mga ilang reaksyon tsaka na mga pagbati natin. Kaya lang dito, nawala na At kaya gano'n, minsan naman lumalabas siya lahat. Yung lahat ang gusto ko Dati pag pinindot mo yung comments, lahat yun lalabas batiin natin yung mga nakikinig sa atin, sila Arlene Tañedo Barrias, ng Amsterdam sa the Netherlands, nanonood siya. Kagabi pala, hindi lumitaw dito sa akin pag after the program, tsaka ako nakita, ang daming nanonood sa ibang bansa. Mga bago ko lang, ngayon ko lang na nakita pangalan. May tawag yata tayo, Dolor. Ang pangalan po. Magandang gabi po. Hello, good evening, Kapper
Percy. Opo, good evening po. Nako, nadinig ko sa inyong yung Supreme Court pinapayagan na mawala ang subject na Pilipino. Oo, Ano ba yan? ini-exclude na, oh. Pinayagan nila ma-exclude. Wala na ba silang alam na mga makabubuti para sa ating bansa? Lalo na yung noon, di ba? Yung Bayang Magiliw, yung National anthem. natin. Papalitan yung huli. Ano ba yan? Para bang wala na ba silang Pinaglalaruan. Ha? Walang respeto. Ayun na nga ho. Ito nga ang mga bayani ko. Ito yung mga mabubuhay. Siguradong pagbabatukan itong mga... Hindi, nakakulong na ngayon yung mga yan. Kasi kontra sila doon, siyempre, di ba? Sabi ni Dr. Jose Rizal, ang magmahal sa sariling wika, di ba? Hindi magmahal eh. Ang hindi magmahal sa sariling wika, daig pa ang mabaho at malansang isda. Ay nga ho. Talagang hindi maganda itong mga ginagawa nila. Sana naman, yung talagang makatutulong sa ating gobyerno, hindi yung kung ano-anong pinapalitan, kung ano-anong mga, nako, wala na ba silang alam? Nasa bulsa ng mga kwan eh, mga may-ari ng malalaking pribadong eskwelahan eh, yung Korte Suprema eh. Diyos ko, parang hindi na maganda ang nangyayari. Parang hindi sila nag-aral. Isipin mo, nag-aral sila, di ba? O hindi ba, yung subject na Pilipino talagang yung mga talagang mga panitikan, talagang hindi mo malalaman kung ano yung, talagang hindi ko maintindihan dito sa mga taong nagbabago ng mga ganyan. Sana naman, tayong mga Pilipino, wag nating kalilimutan ng ating mga pinagmulan. Hindi, ngayon, mawawala na yun sa atin. Sa ayaw at sa gusto natin. Dahil may pangahawakan na mga eskwelahan eh. Para hindi ituro yan eh. Kaya ang magagawa na lang natin dito, para mabaliktad yan, desisyon na yan, pa-impeach mo yung mga maestradong yan, na pumirma lahat dyan. Lahat na sumang-ayon dyan, pailan ng impeachment complaint. Nakakahiya sila para hindi sila nagdaan sa pag-aaral ng elementary, high school. Dahil yan, may mga subject na Pilipino. Kaya yan, at ultimo itong Smartmatic, kailangan talaga matanggal yan. Yan ang importanteng matanggal din. Yan lang, Ka-Percy, malapit na kasi oras nyo. Salamat to Thank you. Ayun. Hindi ko na itanong kung taga saan si Alin Dolor. Si Ani Flormata Saludes, binabati po natin si Jundi Valencia, si Nestor Estrella, isang musician na nakabase sa Taiwan. No? Binabati po natin si Rosita DC. Bumabati si Rosita kay Kaenyang Mina ng happy birthday. Si Yula Sotelo, isa rin pong musician. Binabati po natin, nakikinig siya. Siguro malungkot na naman siya. Si Bebek Abad Luna, thanks Ka Percy for your beautiful program at night. Salamat din ho. Bebek Abad Luna. Andres Bonifacio, always watching po from Michigan, USA. Sa Amerika nga naman, ano to? Subject ng English. Meron subject ng English. Kasi hindi naman yun ang talagang English. Ang English, yung British, di ba? Yun na talagang English. No? O kaya, may subject din sila noon. Hindi ko mabasa yung malayo kasi ito eh. Dito kasi sa aking phone, hindi kita lahat yung mga comments at saka yung mga pangalan. Si Susana de los Santos, binabati po natin. Yan, sabay nakikinig yan. Nanonood pa. Si diba? Si
Si Ariel D. Kabawatan. Oh, nabati po natin, Ariel Kabawatan, si, ano ito? Siyempre, si Ryan Enicose, nakakalimutan ko. Pag hindi ko nakita, si Abigail. Di ba, taga Hong Kong yata ito, si Abigail. Hong Kong ba? Ah? Oh, Abigail, ayan ha. Sabi ni Arlene, hindi dapat pumayag ang mga schools at students na tanggalin ang Filipino subject. Eh, ba't hindi papayag? Papayag dyan private. Ang dapat hindi pumayag yung mga nasa public school. Labanan yan. At kung kinakailangan ngang ipatanggal sa Korte Suprema na yung mga ganyan, diyan mo makikita, walang kwenta mga maestrado, di ba? Oh, Aurora Lim ng New Jersey, binabati po natin, no? Si, ano ho, si Ryan, nabati ko na yun, no? Si Francia Morales Nunez ng New Jersey din yata. Si Jerry Grad ng California. Oh, I remember nung college ako sa St. Paul, Quezon City, ayaw nila kami magsalita ng Tagalog sa school kapag nakikipag-usap ka sa mga professor at mga madre, dapat English salita mo. Oh, mga kaibigan, ginagawa nilang abala yung Tagalog sa pag-aaral ng mga bata o pagtuturo ng karunungan, ng kaalaman. Si Oscar Samson Jr. ng United Kingdom, binabati po natin. Si Abigail, baka isang araw pambansang awit palitan. O baka raw gawing anak. Gera na pagka nagkaganon. Di ba? Gera na lang. Kaysa palitan niyo pa yung isip mo, ipapalit mo, pambansang awit natin, lupang hinirang, ipapalit mo, anak. Bay, pipiliin ko, gera. Kaysa mapalitan yan. Di ba? Oh, mga kaibigan. Si William Padilla. Sabi ni Ariel, sa FEU po, Ka-Percy, mandatory yung Spanish subject noon. 2 semester. Oh, alam ko eh. May Spanish nga ro. May teacher nga ako, Espanyol eh. Hindi kami tinuturo Spanish. Oh, pero yung teacher ko, Espanyol. Alam ko may Spanish doon sa college kasi sa Boysay ako eh. Oh, mga kaibigan eh. Pero tayo po eh, wala nang oras eh. Wala naman po tayong oras, mga kaibigan. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Bati rin natin si Oscar De Jesus, nakikinig siya, nonood. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y puno-puno ng yaman. Kagabi nga pala, nakita ko, nanonood sa atin si Menchu Rodriguez Suntay. Hindi nga ba't Yung Rodriguez Dance Company nung araw. Mga nakasabay namin sa Japan. Later on, naging license agency. sa bayan ko Yung Rosas. pantay-pantay? Mga totoong entertainer nung araw. At kasama namin sa overseas entertainment industry. Bayan ko dito'y At tulad nila, Julie Borromeo, yan, mga natatandaan ko mga kasama namin noon. mahal sa'yo. Wala na po tayong oras. Salamat po sa lahat ng mga sumubaybay ng ating palatuntunan na inyo po napapakinggan Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng ating gabi. Dito po sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810, ang Radyo Bandido. Salamat din sa lahat ng mga sumubaybay sa ating pong live stream sa Facebook. Sa ngalan po ng ating technical director na si Jessa.
Ito po, si Percy Lapid. Kami po'y babalik bukas sa ganito ring oras at timpilan. Maraming salamat at magandang yumaga! General La Peña! Bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan. Ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na